Personal na bumisita si House Speaker Bogie D sa lalawigan ng Isabela para personal na makita ang naging paghahanda ng Provincial Disaster Risk Management Council o PDRRMC sa Bagyong Paulo. Sa kanyang pagbisita ay ikinatunga ni Speaker D ang maayos na paghahanda ng PDRRMC na angkop sa layunin ng ahensya na zero casualty sa lalawigan sa pagtama ng bagyo. Tiniyak din ni Speaker D ang tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng sama ng panahon, gayon din na nasisiguraduhin ang mabilis na pag-replenish ng stockpile ng PSWD kung sakaling kailanganin. So far, maganda naman ang preparation ng ating probinsya, siyempre yung cooperation ng ating mga local government units. Samantala, pumalo na sa 4,187 na katao o katambas ng 1,314 na pamilya mula sa 104 na barangay sa lalawigan ng Isabela ang inilikas dahil sa epekto ng Bagyong Paulo. Batay sa pinakahuling ulat, 3,747 na evacuees ang kasalukuyang nanunuluyan sa iba't ibang evacuation centers sa lalawigan, habang 400 na katao naman ang minomonitor ng mga otoridad sa labas ng evacuation sites. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ezekiel Kilang, Public Information Officer ng Provincial Government of Isabela, sinabi niyang nadagdagan na ang bilang ng standby family food packs ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Mula sa dating 2,000 food packs, umakyat na ito sa 6,500 matapos madagdagan ng karagdagang 4,500 family food packs. Ito ay bilang paghahanda kung sakaling kailanganin itong ipamahagi agad sa mga maapektuhang residente sa iba't ibang bayan ng probinsya. Sapat naman yung mga family food packs. Anyway, naka-ready naman yung mga MSWDO natin, yung mga partner ng PSWDO. Kung sakali man na kulangin, meron tayong augmentation force, may nakahanda tayo no, na halos 2,000 family food packs sa PSWDO natin. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Ako si Bombo Princess Oglimen and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Basta Radio Bombo!